Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pagkakataon talagang hindi natin alam kung paano iintindihin ang ating mga magulang, lalo na ang ating mga ina na may sariling pananaw at paraan sa bawat bagay. Ikaw, kabarangay, anong hindi mo makakalimutang karanasan sa iyong ina? Dear Papa Dudut, Hi Papa Dudut, ako po si Emily at sisimulan ko po ang kwento ko syempre sa aking ina. Marami po talaga siyang pangarap sa buhay dahil nga sarat kami. Gusto niya talagang magkaroon ng maginhawang buhay. Laking tondo po sina nanay at tatay at mahirap lamang po kami. Pero itong si nanay ay gusto talagang makaalis kami doon. Lalo na't nakapagtrabaho si tatay sa Qatar. Mahusay po siya sa ginagawang pagwe-welding kaya nagamit niya ang skill na yan para makapunta sa abroad. Kaya ang nanay naman ay gustong mag-ipon para makabili ng lupa at bahay sa isang subdivision. Para sa kanya, iba po talaga ang buhay na may dignidad at nakatira sa isang subdivision. Sa awa ng Diyos, matapos ang 10 taon ay may house and lot na kami sa isang subdivision. Kaya sobrang excited na talaga si nanay na makalipat kami at layasan ang mga kapitbahay naming mapanlait na sa tingin nila ay hindi kaya ng nanay ko na makaahon kami sa hirap. Sa totoo lang, Papa Dudut, proud po ako sa nanay ko kasi masino po talaga siya at hindi siya gumagastos sa walang katuturang bagay. Parati rin niyang pangaral na dapat daw ay maging tulad ng langgam na nag-iimpok para pagdating ng tag-ulan ay may maaasahan kami. Kaya itong bago naming lilipatan ay simbolo ng pagsusumikap ni tatay at nanay. Kaya proud ako sa parents ko, Papa Dudut, at in fairness, ako lang ang naging anak nila. Hindi sila gumaya sa nakakarami na anak ng anak. Wala namang maipakain at maipantustos para maayos ang buhay ng mga anak nila. Kaya nakakaramdam ako ng security sa buhay ko dahil makakapag-aral ako sa college habang nakatira sa isang maayos na bahay at community. For the first time, naging Miss Congeniality si nanay. Namimigay pa ng food sa aming kapitbahay. Para sa kanya ay kailangan naming makisama at magkaroon ng kaibigan sa subdivision. Kaya sinamahan ko si mama sa kapitbahay namin, bit-bit ang nilutong pagkain na ibibigay namin. Ay, sandali. Kakatukin ko na tong gate, ha? Nay, may doorbell oh. Yun na yung pindutin mo. Ay, naku. Ang sosyal pala. Magkano kaya to? Nak, magpalagay din tayo nito, ha? Mukhang di naman natin kailangan, Nay. Ano ka ba? Dapat pumantay naman tayo sa kanila. Di bale, may naitabi pa ako para sa doorbell. Bongga ka talaga, Nay. Kaya itodo na natin ang bago nating bahay. Sa bagay. Support ako dyan, Nay. O sige na, pindutin mo na yung doorbell, anak. Ay, sige po. Ay, Ang bongga naman talaga. Hindi mo na kailangan sumigaw pa. Walang ganito sa atin dati. hindi naman kailangan dun. Totoo naman. Ay, ang ganda talaga dito. Hindi ako nagkamaling dito tayo kumuha para pagtayuan natin ang bahay. Tingnan mo naman ang tatay mo. Nakakapagpahinga siya ng bongga. Hindi nagiinit ang ulo kasi maganda ang environment. Walang mga kapitbahay na lumalapit na kesyo galing abroad, nagpapaambon ng alak at kung ano-ano pa. Share your blessing, di ba? Naku, ibang klase naman yun. Kung hindi mo bibigyan, magagalit pa. Ay, naku.
Huwag na nga natin silang pag-usapan. Focus tayo dito sa bago nating neighborhood. Sige po. Sino po sila? Kami yung bagong lipat. Ay, may dala kaming food para sa inyo. Salamat po. Tuloy po kayo. Ay, salamat naman. Sige po, isasarado ko lang po tong gate. Pasok po. Ito pala yung anak ko, si Emily. Ako naman si Dorothy Iho. Ay, ang ganda naman ng garden niyo. Mahilig po kasi si Mama sa mga halaman. Tuloy po kayo. Ma'am, may bisita po tayo. Bagong lipat po sa tapat. Talaga? Hello, neighbor. Ano yan? Nagluto po ako. Ipapatikim ko po sa inyo yung recipe ko. Adobo po. Masarap po yan. Mukhang masarap nga, ano? Salamat naman ha. Nag-abala pa kayo. Ay naku, hindi yan abala. Gusto ko rin namang makilala ang magiging kapitbahay namin. Ito pala yung anak ko, si Emily. Tapos ako naman si Dorothy. Nice to meet you. Ako naman si Nemya. Ito rin yung bunso ko, si Remjun. Talaga? Ilan palang anak ninyo? Ang asawa nyo? 3 lang ang anak ko. May kanya-kanyang pamilya na yung 2. Si Remjun na lang yung college kong natira dito. Yung asawa ko, nasa US, nurse. Sabi ko sa'yo anak eh. Excuse me, anong binulong nyo? Kaya pala magandang bahay ninyo. Magandang trabaho ng mister nyo. Nagtutulungan naman kami. Teacher naman ako sa isang private school at president ng Homeowners Association dito sa subdivision natin. Kahit may edad na, kailangan pa rin magsumikap at maglingkod. Kayo ho pala, anong trabaho nyo? Wow! Bongga pala kayo, no? Ako? Housekeeper. Asawa ko naman, nasa Qatar, nagtatrabaho. Babalik na rin siya sa susunod na linggo. That's good. Tsaka, salamat pala dito sa adobo, ha? Mukhang masarap po itong adobo ninyo. Katulong ko si Emily sa pagluto niyan. Talaga? Marunong kang magluto, Emily? Oo. Tinuruan ako ni nanay. Cool. Buti mabait sila, Nay. Bait-baitan lang yun. Kita naman na pakitang tao lang din yung matandang yun. Kayo naman Miss Congeniality. Ganun talaga dapat, nakikisama. Alam mo, may gusto akong gawin anak. Magiging sikat at titingalain ako sa subdivision natin. Ano naman, Nay? Ako na ang susunod na magiging presidente ng Homeowners Association. Ay, wow. Iba ka talaga, Nay. Paano naman si Aling Nemya? Di wala. Papalitan ko siya. Papa Dudut, iba po ang aurahan ni nanay noong araw na yon. Kita kong determinado siya sa sinabing tatakbo siya sa susunod na election para maging presidente ng Homeowners Association. Sa isip ko ay kung ito naman ang gusto ni nanay at malilibang siya dito ay support ako, Papa Dudut. Habang kinikwento ni nanay ang mga plano niya, ang utak ko naman ay tumatakbo kung saan-saan. At sa totoo lang ay hindi ko nakakalimutan ang ngiti ni Remjon. Crush ko na agad siya. Sino ba naman ang hindi magkaka-crush sa gwapo niya kaya at napagalamang ko pa na same kami ng university ng papasukan. Nung umpisa na ng pasukan, si Remjon ang naging kasama ko. Parang may personal tour guide ako at wini-wish ko na sana'y ligawan niya ako. At kami ng dalawa kasi naman ay super crush ko siya, Papa Dudut. Habang nagpapantasya ako sa kanya, ang nanay ko naman ay sobrang busy sa pag-PR niya sa mga kapitbahay. At hindi ako nagkamali, Papa Dudut. Malaking sabo nga ang eleksyon. Kasi ang nanay ko at ang nanay ni Remjon ang nagkatunggali. Parang election lang sa barangay, may kampanya, si nanay. Lahat na ata ng bahay sa subdivision ay nabigyan niya ng kanyang adobo. At chinichismis ni nanay na mas magiging maganda ang ganap sa subdivision kung siya ang mananalo kasi matututukan niya talaga ito. Hindi tulad ni Aling Nemya na may trabaho bilang isang teacher at medyo boring daw at maldita ang aurahan nito. Nay, tama na yan. Hindi ko matanggap. Hindi.
Yun ho ang lumabas eh. Ang sabihin mo, dinaya ako ng Nemya na yan. Nay naman, hindi naman ho siguro. Anong hindi? Kita mo naman na lahat ng kapitbahay natin nabigyan ko na ng adobo. Ilang beses pa. Nginingitian pa ako. Sabi pa nila na ako raw ang iboboto nila kasi mabait ako, kasi bago ako. Paano natalo ako? Dinaya talaga ako ng babaeng yon. Bawi na lang ho kayo sa susunod na eleksyon, Nay. Bago lang din naman tayo dito eh, kaya ganun. Hindi. Dapat ako na ang presidente. Malaki na yung nagastos ko, anak, ha? Nakumbinsi ko naman sila eh. Tuwing nakakausap ko, ramdam ko na ako na yung mananalo. Pero yung lumabas kanina, sobrang hindi yun makatotohanan. Ginaya ako ni Nemya. Mandaraya ang Nemya na yon. Naku, Nay. Mali ang magparatang ah. Baka may makarinig pa sa inyo. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung marinig pa niya. Totoo naman eh. Totoong dinaya niya ako. Nay, tahan na ho. Nakakainis yung babaeng yan. Ang dumi-dumi niya maglaro. Nay, hayaan nyo na. Baka sa susunod na eleksyon, kayo naman ho yung manalo. Siguro ngayon, gusto pa rin ng mga taga rito yung nakasanayan na nila. Mabait naman yung si Aling Nemi eh. Anong mabait? Mabait ba yung may ginawa para lang siyang ideklarang panalo? Wow ha? Hoy Emily, ako ang nanay mo, di ba? Kaya dapat sa akin ka kumampi. Ako ang kakampi mo. Nay, kakampi niyo ako. Nagsabi lang naman ako na... Tumigil ka na. Hindi ka nakakatuwa. Ay, gusto ko lang naman na kumalma ka eh. Paano ako kakalma? Dinaya nga ako. Kaya ako natalo dahil may ginawang hindi maganda yung babaeng yon. Kaya kung ako sa'yo, huwag na huwag kang lalapit dun sa anak niya, ha? Layuan mo yung Remjo na yon. Ay, hala. Bakit napunta doon ang usapan? Kasi parehong-pareho sila. Kung anong puno, siyang bunga. Ay, wow. Ibang klase naman yan, Nay. Huwag na huwag mo akong masuway, Emily. Malilintikan ka sa akin. Naintindihan mo ba? Hoy, narinig mo ba ako? Naintindihan mo ba ang sinasabi ko? Opo. Gets ko, Nay. Nay, di ba kailangan nating mag-grocery? Lumakad na kaya tayo kaysa iyak ka ng iyak dyan. Nakakaiyak kayang matalo. O, di ba? Kita nyo, inamin nyo rin na natalo kayo. Ay, okay lang yan, Nay. Nanalo ka rin sa susunod. Hindi okay. Hindi ako natalo. Dinaya niya ako. At yun na nga Papadudot, pinipigilan ko man si nanay ay hindi ko siya kayang kontrolin. Paniwalang paniwala talaga siya na dinadaya siya ni Aling Nemya at tinanggalan siya ng pagkakataon para manungkulan bilang presidente ng subdivision. Para sa kanya ito raw ang pagkakataon niya para mas respetuhin siya ng mga tao, lalo na ng mga kapitbahay namin. Walang araw at gabi na hindi siya naiinis dahil sa pagkatalo. At ang nakakainis nga ay pinagbawalan niya akong lumapit sa crush kong si Remjon. Naiinis ako, oo, pero pinipilit ko pa rin sundin si nanay. Minsan lang siya ganito, kaya pinagbigyan ko na. At kapag may pagkakataon naman ay pinapaliwanag ko naman sa kanya na dapat ay mag-move on na at mas maging mabuti na lamang sa mga kapitbahay at kapag may extra, magluto at mamahagi ng blessings. Kaso'y dinibdib niya talaga ang mga nangyari. Umabot na sa point na parang pa-fake news na ang banat ni nanay at chinichismis niya si Aling Nemya sa mga kapitbahay. Sinasaway ko pero hindi nagpapaawat. Sa tuwing nasa school ako ay doon lamang ako lumalapit kay Remjon, ang lalaking gusto kong manligaw sa akin. Magiging kami pa kaya sa mga pinaggagawa ni nanay? Yun ang parati kong tanong sa aking sarili ng mga araw na yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang patuloy ang nanay ko sa mga paninira niya kay Aling Nemya, patuloy naman kami na naging malapit sa isa't isa ni Remjon. Pero tuwing nasa subdivision kami ay parang magkaaway din. Di kami nagpapansinan at ramdam ang tensyon. Araw-araw ko ring sinasabihan si nanay na tigilan na niya ang ginagawa niya, lalo lang lalaki ang gulok ako.
Hindi ito makakatulong kung gusto niya na maging maganda ang tingin sa kanya ng mga tao pero hindi nakikinig si nanay. May sarili siyang desisyon na sa tingin ko ay hindi kayang pigilan. Nahihiyaman ako pero wala akong magawa talaga, Papa Dudut. Siguro ganito talaga kapag hindi naman nakapag-aral ang magulang. Ako na nakapag-aral, ako dapat ang magturo. Pero sobrang hirap lalo na't parang isang punong baliko na ang pagtubo, matibay na ang sangang baliko at hindi na kaya pang ituwid. Kami naman ni Remjun, ramdam ko na gusto namin na matapos na ito at ramdam kong gusto na rin niya ako more than friends. Solved na naman ang lunch ko. Salamat sa adobo ha. Ano ka ba? Alam kong sarap na sarap ka sa adobo namin eh. In fairness naman kasi, ang sarap-sarap ng recipe ninyo. Naaalala ko nga yung una kayong dumalaw sa amin eh. Yung mga araw na bati pa sina Mama at Tita Dorothy. Kaso, Yun na nga. Pagpasensyahan mo na lang ah. Hirap din kasing pagsabihan yung matatanda eh. Alam mo na. Ikaw ba? Pinagsasabihan mo ba yung mommy mo? yung nanay mo naman kasi. Nananahimik na nga si Mami pero sobrang below the belt na rin yung mga pinapakalat ng nanay mo, Emily. Nakakainis na rin kaya. Sa totoo lang, alam mo buti hindi ka ganun, no? Iba yung ugali mo. Nanay mo ba talaga yun? Teka nga muna. Mukhang iba na yung nararamdaman ko eh. Nanay ko pa rin siya, Remjun. Tsaka sabi ko nga sa'yo, pinagsasabihan ko naman, di ba? Pero may pinapakalat din naman si tita. Sabi niya na ganito ang ugali namin kasi galing kami sa hirap. Aba, minamaliit kami. No offense kasi naman, fake news peddler yung nanay mo. Kahit ano pinagkakalat para siraan ng mami ko. Una, yung sa election. Grabe, simpleng election sa homeowners. Naging ganito ang takbo dahil dun sa nanay mo. Baka nga totoong dinaya ang nanay ko. Hindi ako makapaniwala, pati ikaw? Sinabi niya kaya na galing kami sa hirap. Tsaka ramdam ko na sumasang-ayon ka sa nanay mo eh. Alangan namang sa akin. Siyempre, kampi ka sa nanay mo. Kasi Emily, sa pinapakita niya. Sa nangyayari ngayon, pinagchismisan ng pamilya natin dahil sa away nilang dalawa. Pagsabihan mo ang nanay mo na tumigil na sa pangmamata sa amin. Nagsumikap na nga ang mga magulang ko para maging maayos ang buhay namin eh. Tapos minamata pa nila kami na kesyo dati kaming mahirap, ganon. Look, sorry pero ganun ang nangyayari, Emily. Kaya pagsabihan mo rin yung nanay mo kasi ang nanay ko nananahimik naman. So ibig sabihin na dahil sa nanay ko hindi na kayo naging tahimik? Wow ha! Wala nang patutunguhan tong usapan na to. Alam mo, hindi na healthy tong ganito. Hindi talaga. Sinisiraan mo ng nanay ko eh. Ang point ko lang, sana tigilan na niya yung pagpapakalat ng maling impormasyon. Hindi lang niya sinisiraan yung nanay ko, pati kami. Kaming buong pamilya sinisiraan niya. May trabaho yung nanay ko, busy siya sa buhay niya, pero yung nanay mo busy sa paninira. Gawain ba yan ng... Nang ano? Nang galing sa mahirap? Emily, alam ko na gusto natin ang isa't isa, pero nasa alanganing sitwasyon tayo dahil dun sa nanay mo. Sus, ang arte mo. Ang sabihin mo, mata pobre kayo. Emily, alam mo, nagiging toxic na talaga to. Ano bang ina-expect mo? Maging positibo tong pag-uusap natin matapos mong siraan ng nanay ko? Nanay mo kasi blue. Ikaw na sa nanay mong pink. At hindi sad ang nanay ko ha. Naiinis lang siya kasi dahil sa mga ginagawa rin ng nanay mo. Paikot-ikot na lang tong usapan natin, Emily. Pansin mo? Di hinto na. Diyan ka na nga. Ewan ko sa'yo. Ewan ko rin sa'yo at sa nanay mong blue. Hindi pala siya pink. Nasaktan ako, Papa Dudut. Nasira ang pagkakaibigan naming dalawa ni Remjun at naunsyamina ang anumang namamagitan sa amin. Gustong-gusto ko pa naman siya. Siya kasi ang Ruro Madrid ng buhay ko. Pero tinanggap ko na sa araw na yon na baka hindi nga kami para sa isa't isa. Kasi paano kami magsasama kung ang mga nanay namin ay mortal na magkaaway? Parang nasa teleserye sa hapon. Sa totoo lang ay hindi ko naman masisisi rin ang nanay ni Remjun na mainis. Pero hindi ko rin masisisi ang nanay ko kasi may naririnig din siyang panlalait sa buhay namin. Hanggang sa may dumating na masamang balita, kailangang umuwi ng bansa si tatay. Nagkaroon siya ng injury at hindi na makapagtatrabaho. Sobrang devastated kami.
Nangangamba kasi nag-aaral pa ako. Malaki rin ang gastos sa mga check-up ni tatay at ang malala pa ay may nakitang ibang sakit sa kanyang doktor na mas lalong pinanghihinaan namin ang loob. Isa talaga itong dagok sa aming pamilya, Papa Dudut. Nay, tahan na ho. Tigilan mo nga yung kakaiyak mo, mahal. Buhay pa naman ako. Huwag kang gumawa ng eksena dyan, nasa ospital pa tayo. Bakit? Mapipigilan ko ba tong pag-aalala ko? Naiiyak ako sa gastusin, sa lahat. Nay, sabi niyo nga sa akin, may awa ang Diyos. Magdasal lang tayo na maging mabuti ang resulta ng mga lab test ni tatay. Ano bang sabi ng agency mo dun sa Qatar? Hindi ka na ba talaga makakabalik? Pwede naman. Mabait kaya ako. Pero baka hindi na rin. Depende. Ayoko maghirap tayong muli. Ano na lang yung sasabihin ng mga kapitbahay natin? Lalo na nung Nemya na yon. Pili ko pinagtatawanan niya na tayo. Nay, andyan na naman kayo sa mga ganyan niyo. Totoo naman eh. Umahanap lang yung matapobreng babaeng yun na mapupuna sa atin. Ay nako, pwede ba Dorothy? Tigilan mo na nga yan. Paano ako gagaling nito kung hanggang ngayon yan pa rin ang nasa isip mo? Kahit nung nasa Qatar pa ako, yung awayan yung dalawa na lang ang lagi ko naririnig. Awat na mahal. Ewan ko ba? Paano ako kakalma ha? Alam ko na kung anong nasa utak ng babaeng yun. Pati nga yung bunso niya nagmana na rin sa kanya. Nay naman. Bakit Emily? Hanggang ngayon ba may gusto ka pa rin doon? Pagbutihin mo na lang ang pag-aaral mo. Makakahanap ka ng mas maayos na lalaki kesa naman galing sa pamilya na yon. Teka, gusto mo yung Remjon na yun? Oh, bakit napunta sa akin ang usapan? Nako anak, nagbablush ka oh. Naku, kita mo? Emily, tigilan mo yan. Naku, manahimik ka nga Dorothy. Baka nga dahil sa awayan yung dalawa parang Romeo at Juliet na tong si Emily at Remjon. Alam mo ba nangyari dun sa kwento ng Romeo at Juliet? Ano, yung namatay silang dalawa? Oo, yun na nga. Ayokong mangyari yun sa unikaihan natin. Tatay talaga. Parang ganun na nangyari Gusto mo ba yung si Remjon? Kayo na ba anak? Hindi po naging kami. Ayun naman pala. Never naman pala. Dapat tapat ka sa akin, ha Emily? Tapat naman po ako sa inyo Pero ang totoo po, gusto ko po si Remjon. Ayun. Tapat ka nga anak. Tigilan mo yan, Emily! Romeo at Juliet. Tandaan mo. Ewan ko sa inyo mag-ama. Tayo naman. Sana makausap ko yung Remjon na yan at nang makilatis ko. Nako, magpagaling ka muna dyan. Oo, gagaling ako. Hindi ba, Emily? Yes po, tay. Gagaling pa kayo. Sa totoo lang, Papa Dudut, sobrang natakot po talaga ako sa maaring resulta sa mga lab test ni tatay. Pero kahit na ganoon na ang pinagdadaanan niya ay nakuha pa rin niyang tumawa, magbigay ngiti, pero hindi pa rin ipinagkakaila na dahil sa nangyari sa kanya ay sobrang stress si nanay. Walang pumapasok na pera pero palabas dahil sa mga gamot at check-up. Financially ay nagkakaproblema na kami at parang kailangan naming ibenta ang bahay namin sa subdivision para lamang sa tuition ko at sa mga gamot ni tatay. May cancer si tatay pero early stage pa lang kaya malaki pa ang chance niyang gumaling. Kaya kung ano ang sabi ng doktor ay sinusunod talaga ni tatay dahil umaasa pa rin siyang makakabalik siya sa pagtatrabaho sa oras na gumaling siya. Tiningnan ko ang 4 na sulok ng aming bahay. Ayaw ko rin na mawala ito sa amin. Ilang beses kong sinabi na huminto muna sa pag-aaral pero tutol sina nanay at tatay. Gusto nila na makapagtapos ako dahil ito lang daw ang pamanang pwede nilang ibigay na hindi mananakaw sa akin ang edukasyon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot, lahat ng pagtitipid ay ginawa na po namin. Natigil na rin ang dating ginawa ni nanay na pinagchichismisan lang si Aling Nemya. Mas nag-focus siya sa pag-aayos ng lahat, sa pagbabudget ng pera at sa pagsisimula ng bago niyang negosyo. Isang malit na karinderya at kailangan pa rin na may kinikita kasi nga wala ring trabaho si tatay. At need niya talaga na magpahinga lang para gumaling. At kapag walang pasok naman, syempre ay tumutulong ako kay nanay at alam nyo kung ano pa ang naging magandang nangyari kahit papaano dahil sa challenge na ito sa buhay namin. Muli akong kinausap ni Remjon. Kapag nasa eskwelahan kami ay parati niya akong sinasabay sa pagkain at hindi nagtagal ay naging kami ni Remjon at itinago namin ito sa aming mga magulang. Gusto namin na ipaalam sa kanila kapag nagkaayos na talaga sina nanay at tita Nemya. Kaya binalak ni Remjon na unti-unting ipaintindi sa mami niya ang sitwasyon ng nanay ko. Ako naman ay ginagawa ko rin na ipaliwanag sa nanay ko ang pinanggagalingan ni tita hanggang isang araw. Remjon? Kasama ko si mami. Nandyan ba yung nanay mo, Emily? Sino ba yan? Papasukin mo na! Pasok po kayo. Nay, sina Tita Nemya po tsaka si Remjon. Anong ginagawa niyo rito? Dorothy. Nay, Ito pala para sa asawa mo tong prutas na dala namin. Nasa taas siya, nagpapahinga. Salamat dito. Nag-abala pa kayo? Naku, maliit na bagay lang naman. At saka ito pala, kunin nyo to. Sana makatulong. Ano tong sobre? Konting tulong pinansyal. Alam kong hindi biro ang pinagdadaanan ninyo. Nakwento sa akin ni Remjon. Nemya, Sige na, tanggapin mo na. salamat. Hindi ko in-expecto. Maraming salamat. Naku sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang na magkakapit-bahay, di ba? Malaking tulong to. Malaki. Sobrang nagpapasalamat ako. Nay. Maupo kayo. Anong gusto nyo? Kape? Kumain kayo. May adobo akong niluto dyan. Gusto ko po yan. Ano ka ba, Remjon? Nakakahiya. Ma'am, masarap kaya yung adobo nila. Well, sa bagay, masarap nga talaga yung luto nyo. Kaya rin ako nandito kasi sa darating na Pasko, may taunang Christmas party tayo dito. Pwede bang ikaw ang mag-cater? Ano? Ako? Oo naman. Magiging kampante kaming lahat na masarap ang magiging kainan sa Pasko kapag ikaw ang mag-cater. Ano, game ka ba? Nay, kunin na natin. Tutulong ako. Pero kaya ko ba? Si nanay naman. Kaya natin yan. Ako rin po, tutulong din po ako. Oo, at kung kaya ko at hindi ako abala, tutulong din naman ako So ano, tinatanggap mo na ba yung offer ko? Sige. Oo. Yun! Ayos, magiging masayang Pasko. Salamat po, tita. Gagalingan po namin ni nanay. Alam mo, kahit hindi nyo sabihin, alam kong gagalingan nyo sa pagluluto. Nabalitaan ko nga na parating sold out yung mga ulam nyo sa maliit nyong karinderya kasi masarap. Oo nga Buti, bumili sila sa amin. Bakit naman hindi? Alam mo naman. Naku, kalimutan na natin yun. Ito na yung huli kong taon as president ng association. Tumakbo ka na next election, ha? Naku, wag na. Anong wag? Kayang-kaya mo yan. Ay, talaga ba? Oo naman. Tama si Mami, Tita. Kaya mo yan. Di ba, Emily? Oo naman. Kaya mo yan, Nay. Talaga? Naku, salamat sa inyo. Sobra po akong natuwa, Papa Dudut, na naging okay na ang aming mga nanay na dalawa ni Remjon. Naging close na ulit sila at sobrang happy ay naging Christmas party. Kahit sobrang abala kami ni nanay sa pagluluto with the help of Remjon. At sa mismong
Patapos ng party, inamin naming dalawa sa mga magulang namin kasi umuwi rin ang daddy ni Remjun na kami ng dalawa. Hindi na shock ang aming mga magulang dahil ramdam daw nila na may something na sa amin at kita raw sa aming mga mata ang kislap. Kaya habang nagbibuild ng relationship ang aming mga nanay, mas naging strong din ang pagmamahala namin ni Remjun at sa awa ng Diyos ay nakarecover si tatay. At sobrang tuwa ko nang graduate ako kasabay ni Remjun dahil alam kong maayos na ang lagay ni tatay kahit na hindi pa siya nakabalik sa abroad. Siyempre bilang nakatapos na sa pag-aaral, naghanap din ako ng trabaho papadudot para makatulong sa pamilya. Kahit na ayaw ni nanay at tatay dahil kaya naman daw nila ay binigyan ko pa rin sila ng sahod ko. Gusto kong suklian hindi lang pagmamahal kundi monetary din bilang sukli sa mga pagsisikap nila para lang magkaroon ako ng magandang buhay at edukasyon. Anak, naalala mo yung unang beses nating mag-doorbell dito? Siyempre naman, Nay. Alam mo, kita ko sa mga mata mo noon na crush mo na agad si Remjun. Talaga? We... Totoo! At halata ring hindi lang sa adobo natuwa ang mokong na yon. Pati na rin sa kagandahan mo, anak. Sus, grabe kayo ah. Pero totoo naman. Ay, landi-landi ng anak ko. Hello, tita. Emily, pasok kayo. Wow! Adobo ba yan? Ay naku, hindi. Joke lang. Oo naman. Ito ang all-time favorite ng nanay kong Pink eh. Anong nanay kong Pink? Mabait, tita. Positive. Pasok po kayo. Ako na po magdadala niyan. So dati kasi negative ako, hindi ako pink. Blue ka dati, Nay. Ibig sabihin nun, sad. Ah, blue. Sad. Ano yung blue sad na naririnig ko, ha? Itong mga anak natin, may pakulay pala. Parang ano lang, gender reveal. Ako, wag niyong sabihin. Oy, nanay ha. Hindi pa kami nagganon. Gusto ko kasal muna bago, alam mo na, bago ko isuko yung bataan. Naku, mabuti yan. Itong si Remjun nga pinagsasabihan ko talaga na hintayin mo nang maikasal bago gawin yung mga bagay na ganyan. Willing to wait naman ako, mami. So, kailan na nga ba yung kasal? Graduate naman na kayo. May mga trabaho. Gusto ko na rin magkaapo sa'yo. Ay tama, gusto ko na rin magkaapo. Kailan na nga bang kasal? Atat na atat din kayo ha. Ay syempre, hindi na lang kami neighborhood ni Nemia. Magiging balae pa kami. Ako, ay totoo yan. Kailan na ba ang kasal para makapaghanda na tayo? Ang tanong, nakapag-propose ka na ba, Remjun? May singsing ka na bang nabili? Panira talaga kayo. Alam nyo, may plano sana ako pero ngayon ko na nga gagawin. Ano ba yon? Sandali, kukunin ko lang. Anong kukunin? Naku, ewan ko sa batang yan. Parang gusto kong kumain na agad ah. O sige, kain na tayo. O ayan, mas special talaga to ngayon. Mas masarap yan, tita. Emily? Anong ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod sa harapan ko? Naku anak, magpo-propose na si Remjun. Tama kayo, tita. Emily, will you marry me? Anong ano? Sagutin mo na ang anak ko ng yes? Yes! Talaga? Oo naman. Kakaloka ka. I love you, mahal. I love you too, mahal. Ano pang hinihintay niyo? Huwag na kayong mahiya. Okay lang na mag-kiss kayo kahit nasa labi pa. Nay naman. Talaga po, Teka, sandali. Ano munang motive ng kasal? Siguro blue and pink. Ang saya lang, Papa Dudut, dahil nagkaayos na ang mga nanay namin ni Remjun. Makalipas nga ang 5 buwan matapos ang marriage proposal na yon ay ikinasal kami ni Remjun. Blue at pink ang kulay.
Sa side ko ay pink at sa side ni Remjun ay blue, kaya inaasar ko siyang nanay mo blue dahil sa kulay. Tawanan lang kami at sobrang happy lang ng kasal, Papa Dudut. Naging presidente din ang nanay ko sa association sa wakas at si Mami Nemya ang naging advisor niya. Naging stable naman ang karinderya ni nanay kahit papaano ay eto ang pinagkakabalahan niya at pagiging presidente ng Homeowners Association. Dahil nga sa mga nakapag-ipon na kaming dalawa ni Remjun ay nakabili din kami ng sarili naming unit sa subdivision. Neighborhood namin ang aming mga parents at sobrang saya po ng aming samahan. Dating magkaaway ngayon ay super balain na. Thank you po Papa Dudut sa pagbabahagi ninyo ng kwento ko. At mga nanay namin na mahal namin ang asawa kong si Remjun. Sa ngayon po ay may dalawa na kaming anak kaya sobrang saya po ng bahay. Hindi blue ang aming pagsasama. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Emily. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bilang tao ay normal lang na may pinagdadaanan tayo. At minsan ay hindi na rin natin nakikita ang mga pinapasa ng ibang tao sa likod ng kanilang ngiti. Ikaw kabarangay, kailan mo huling tinanong yung kakilala mo kung okay lang ba sila? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Sabrina at matagal na po akong tagahanga ninyo. Nalaman ko po ang tungkol sa Barangay LS sa YouTube at mula noon ay palagi na ako nakatutok sa Barangay LS tuwing break ko. Isa nga po pala akong college student at gusto ko pong ikwento sa inyo ang mga naging karanasan ko sa buhay. Lalo na kung paano ko nakilala ang boyfriend ko na si Ben. Ang totoo po niyan Papa Dudut ay hindi ko akalain na magkakaroon ako ng boyfriend kasi hindi naman ako nagkakagusto sa mga lalaki na nasa palibot ko. Pero sadyang mapaglaro lang talaga ang tadhana kasi nagbago ang lahat ng yon. Noong nakilala ko si Ben, Papa Dudut. Nakilala ko po si Ben noong unang araw sa college. Marami sa mga kaklase ko ang excited sa unang araw ng pasukan at karamihan sa kanila ay mabilis nakipagkaibigan. Pero iba si Ben, sobrang tahimik niya at parang wala siyang pakialam sa paligid niya. Nakatambay lang siya sa upuan niya at nagsusulat ng kung ano-ano sa notebook niya. Aaminin ko po ang first impression ko sa kanya ay medyo weird siya, parang may sarili siyang mundo at hindi siya nakikisama at nakikihalubilo. Pero Papa Dudut, hindi ko po maitatanggi na noong mga panahong yon ay crush ko talaga siya. Grabe, sobrang gwapo niya at maganda rin ang pangangatawan niya. Kamukhang-kamukha niya talaga si Derek Monasterio, Papa Dudut. Ang sabi ko pa nga sa sarili ko noong mga panahon na yon na sayang naman at gwapo sana pero hindi naman nagsasalita. Pero hindi yon naging hadlang para kausapin at kilalanin ko siya. Siguro ay marami sa mga kabarangay ninyo ang magsasabi na napakaharot at napakalandi ko. Pero aminin ninyo, sigurado ako na may mga pagkakataon din sa buhay ninyo na naaakit kayong kausapin ng mga crush ninyo, hindi ba? Kasi ganon talaga yung nararamdaman ko noong unang nakita ko si Ben. At syempre hindi ko na po natiis. Pagkalipas ng ilang minuto ay ginawa ko na po ang unang hakbang at nagtangka akong makipag-usap kay Ben para mas makilala ko pa siya, Papa Dudut. Hello, tatabihan kita ha. Ako nga pala si Sabrina. Anong pangalan mo? Ako ba kinakausap mo?
Eto naman, patawa. Sino pa ba? Ikaw lang naman tong kinakausap ko. Sorry, ako nga pala si Ben. So nice to meet you, Ben. Alam mo, masaya ako na magkaklase tayo. Ano ba yung sinusulat mo sa notebook mo? Wala. Journal ko to. OMG, hindi ka lang pala gwapo. Matalino ka pa. Thank you. Patingin ako ng journal mo, ha? Uy, wag! Sorry kung napagtaasan kita ng boses. Ano ka ba? Ba't sorry ka ng sorry dyan? Ang totoo niyan, dapat ako nga tong humihingi ng tawad sa'yo kasi hindi ko na-realize na ini-invade ko na pala yung personal space mo. Pasensya ka na talaga ha. Sadyang makulit lang talaga ako. Ayos lang yun. Nga pala, may tatanong ako sa'yo ha. Sana wag mong masamain. Kanina ko pa kasi napapansin na wala kang kinakausap dito sa classroom. Tapos hindi ka rin umiimik. May pinagdadaanan ka ba? Ha? Wala akong problema. Okay lang ako. Well, kung sakaling kailangan mo ng makakausap, andito lang ako ha. Friends na tayo simula ngayon, okay? Sige. Perfect! Yan! Nga pala, thank you rin ah. Ha? Thank you saan? Thank you kasi ikaw ang unang kumausap sa akin dito sa classroom. Kasi malamang iniisip ng mga kaklase natin na weirdo ako. At sigurado ako na pinagtatawanan na rin nila ako. Uy, grabe ka naman sa sarili mo. Siguro may mga kaklase tayo na naninibago sa'yo kasi sobrang tahimik mo. Pero hindi ka naman siguro pinagtatawanan. Sabrina, may itatanong ako sa'yo ha. Sana magsabi ka ng totoo. Ano yun? Weirdo rin ba ang tingin mo sa akin? Tsaka pinagtatawanan mo rin ba ako kasama ng iba nating mga kaklase? Saan mo ba nakuha yung pinagtatawanan ka ng mga kaklase natin? Wala naman ako napapansin na pinagtatawanan ka nila. At isa pa, aaminin ko na medyo na-weirduhan ako sa'yo nung una kitang pinagmasdan. Pero kalimutan mo na yun. Pinagmamasdan mo ako? Ay my goodness, gaga ka talaga, Sabrina. Oo pinagmamasdan kita kasi aminin na natin. Sobrang pogi mo tapos ang ganda pa ng katawan mo. Mahirap naman yatang paniwalaan yan. Bakit naman? Hindi ako naniniwala na may itsura ako. Kasi kung totoong may itsura ako, bakit hindi ako kinakausap ng mga kaklase natin? Eto ha, tatapatin na kita. Ang dahilan kung bakit walang kumakausap sa'yo kasi hindi ka mukhang approachable. Maniwala ka sa akin, gwapo ka pero yung mukha mo kasi parang... Parang ano? Parang nang tataboy ng tao, mukha kang masungit, ganun. Sorry, di ko talaga sinasadya. Ganito lang talaga mukha ko. Alam mo, ikaw, kung may piso lang ako sa bawat sorry mo, malamang mayaman na ako ngayon. Thank you talaga. Napagaan mo loob ko. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo niyan, kabadong-kabado ako kasi first day of school natin ngayon. Pero napagaan mo yung loob ko. Tsaka kahit paano, nawala yung kaba na nararamdaman ko. Ano ka ba? Wala yun. Maliit na bagay. Nga pala, ayos lang ba sa'yo kung sabay na tayong mag-lunch mamaya? Seryoso ka na gusto mo kong kasabay mag-lunch? Eto naman, kung makapagsalita parang may nakakahawang sakit. Oo, wala, hindi. I mean, wala akong nakakahawang sakit. At oo, sasabayan kita mag-lunch. Perfect! Basta babalikan kita dito pagkatapos ng klase natin, ha? Shucks, andyan na yung professor. Babalik na muna ako sa upuan ko. Nice meeting you! Sobrang mahiyain talaga si Ben, Papa Dudut. Sayang lang kasi at gwapo siya pero parang wala talagang tiwala sa sarili. Nung una ko siyang kinausap ay halatang halata na parang gusto niyang maglaho at mawala sa mata ng lahat. Pero sa totoo lang kahit sobrang mahiyain ni Ben at hindi siya yung tipo ng tao na madaling lapitan, ramdam ko pa rin na mabait siya. Kasi hindi ba bilang mga tao ay nararamdaman natin kung mabait, mayabang o may masamang ugali yung mga tao na nakakasalamuha natin. Nang mga panahon na yon, oo mahiyain si Ben pero talagang nararamdaman ko na busilak ang puso niya. Kaya naman tuwing nag-uusap kami ay okay lang sa akin na ako yung madaldal habang siya ay tahimik lang at nakikinig sa akin. At hindi nagtagal ay naging matalik na magkaibigan kami ni Ben.
Sabay kaming nagla-lunch araw-araw at nagtutulungan na din kami sa mga assignments. Natutuwa ako kasi nararamdaman ko na komportable na siya sa akin. Nung una tuwing kinakausap niya ako ay parang nahihirapan siya, utal-utal siya kung magsalita. Tapos ay nanginginig pa. Pero hindi nagtagal ay naging mas natural na siya, Papa Dudut. Pag kinakausap ko siya ay hindi na siya kinakabahan. Pero sa ibang tao ay ramdam ko pa rin yung kaba niya. Kaya madalas ako na lang ang kinakausap ni Ben. Kasi kapag ako ang kausap niya ay hindi siya kinakabahan at mas komportable siya. Noong mga panahon na yon ay naisip kong normal pa ba yung nararamdaman ni Ben. Kasi hindi ba minsan natural lang naman nakabahan tayo, pero kay Ben, kahit yung mga simpleng bagay ay sapat na para kabahan siya ng lubusan. May isang pagkakataon nga na habang binabayaran niya yung tuition fee niya ay nanginginig pa ang kamay niya at parang nahirapan siyang magsalita. Ang dami niyang inhale, exhale. Bago niya kinausap yung registrar para bayaran ang tuition fee niya. Pero kahit na may ganong karamdaman si Ben ay tanggap ko pa rin siya bilang kaibigan. Kasi sa pagiging tunay na kaibigan ay wala kang mapipintas kay Ben, Papa Dudut. At pagkatapos ng ilang linggo ay dumating ang araw na isa-isa kaming ipinag-present sa klase. At doon ko talaga nakumpirma na hindi na normal yung pinagdadaanan ni Ben, Papa Dudut. Ng classroom. Ikaw na yung susunod na magpe-presento. Sabrina, pasuyo naman oh. Pwede mo bang sabihin sa prof natin na uuwi na ako? Teka lang, bakit naman? Ang laki kaya ng impact ng presentation na yun sa grades natin. Pasensya ka na pero hindi ko talaga kaya. Sigurado ako na pagtatawanan lang ako ng mga kaklase natin. Ben, may itatanong ako sa'yo ha. Sana magsabi ka sa akin ng totoo. Ano yung itatanong mo? Nito kasing mga nakaraang linggo, madalas ko nang napapansin na pinagpapawisan, nanginginig at nauutal ka tuwing may kausap kang ibang tao. Alam ko na yung iniisip mo. Wala akong bisyo. Hindi rin ako umiinom ng kape. Kung ganun, bakit ka nagkakaganyan? Simula nung elementary pa lang ako, ganito na talaga ako. Pero mas lalong lumala nung nag-high school ako. Ang mahirap pa, pati si mama hindi naniniwala na may kakaiba akong nararamdaman. Ang ibig mong sabihin, alam ng mama mo ang nangyayari sa'yo? Oo, alam niya pero palagi niyang ini-invalidate yung nararamdaman ko eh. Tuwing kinukwento ko sa kanya na hindi normal tong kaba na nararamdaman ko, sinasabi niya na nag-iinarte lang daw ako. Kawawa ka naman pala. Pero wag kang mag-alala kasi sigurado ako na darating din yung araw na maiintindihan ka ng mama mo. Pero yung papa mo, naikwento mo na rin ba sa kanya yung tungkol dyan sa kondisyon mo? Wala na si Papa. Matagal niya na kaming iniwan ni Mama. Sumama siya dun sa babae niya. Ay, anyway, uuwi na ako. Pasuyo na lang ha. Parang awa mo na. Huy, ano ba? Dito ka lang. Sabrina naman, please. Hayaan mo na ako umuwi. Makinig ka sa akin. Hindi ka magpapatalo sa kung ano man yung nararamdaman mo. At hindi ako makakapayag na bumagsak ka sa klase natin dahil lang dyan sa kaba mo. Kung nagawa ko yung presentation ng maayos, sigurado din ako na kaya mo din yun. Pero paano pag pumalpak ako? Paano kung magmukha akong tanga sa harap ng mga kaklase natin? Paano kung ito na yung maging simula ng pambubuli nila sa akin? Sa tingin mo ba may oras pa ang mga tao dito para gawin kang katatawanan? Sa sobrang dami ng projects at reports natin, sigurado akong wala ng panahon ng mga kaklase natin para pagtuunan ka pa ng pansin. Hindi ka nakakasigurado dyan. Anong ibig mong sabihin? Madalas kasi akong pagtawanan ng mga kaklase ko nung high school ako. Hindi raw kasi ako nakakapagsalita ng maayos. Tsaka tuwing sinusubukan kong magsalita, sabi nila, tunog aso daw ako na umiiyak. Tinatawag din nila akong lampayatot. Kaya doon ang galing yung lakas ng loob ko para mag-gym. Nagbaka sakali rin ako na pag nag-gym na ako, baka magkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili. Pero wala eh. Kasi hanggang ngayon, yung kaba ko sa social setting natin, hindi pa rin nawawala.
teka lang. Nag-gym ka? Oo, bakit parang takang-taka ka? Shucks! Kaya palang laki ng katawan mo. Malaki katawan ko? Tumataba na ba ako? Ano ka ba? Hindi. Ang ibig kong sabihin, maganda yung katawan mo. Ah, akala ko pinagtatawanan mo na ako eh. Ito talaga? Hindi. Sige, ganito na lang. May receptionist ba dun sa gym na pinupuntahan mo? Ha? Oo naman. Bakit? Nakakausap mo ba yung receptionist ng gym? Oo. Pero saglit lang, tapos umaalis na rin ako. Sige, ganito na lang ang isipin mo. Kapag nag-present ka na dun sa harapan ng mga kaklase natin, isipin mo na lang na yung receptionist ng gym yung kausap mo para hindi ka nakabahan. Pero kung kakabahan ka pa rin, ako na lang yung tingnan mo para mawala yung kaba mo at makapag-present ka ng maayos. Okay ba sa'yo yun? Sige, susubukan ko. Thank you ah. Maliit na bagay. So ano, okay ka na? Aaminin ko, kinakabahan pa rin ako pero mas okay na ako ngayon dahil sa'yo. Sige, hinga ka muna ng malalim. Inhale. Exhale. O ayan. Tapos subukan mong i-clear yung mga negative na naiisip mo. Paano? Ako yung isipin mo. Hindi, seryoso. Subukan mong isipin na mag-isa ka lang sa kwarto mo para hindi ka na kinakabahan ng ganyan. Okay ka na? Oo. Salamat talaga. Alam mo, ikaw, puro ka pa sa salamat. O halika na, pumasok na tayo sa loob. Baka mamaya mapansin pa ng prof natin na sabay pa tayong lumabas. Baka kung ano pang isipin nun. Halika na. Mabuti na lang talaga at hindi napansin ng professor namin na lumabas kami ni Ben ng classroom. Kasi timing din na abala siya sa pag-grade ng mga presentations noong mga panahon na yon. Anyway, papadudot na tuloy ang presentation ni Ben at halatang halata na naiiyak siya habang nagpe-present ito sa buong klase. At nanginginig pa yung boses niya. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay nagawa pa rin niyang tapusin ng maayos ang presentation. Kaya naman proud na proud ako kay Ben ng araw na yon. Pag uwi ko ng bahay, naisip ko na mag-research tungkol sa nararamdaman ni Ben. Aaminin ko noong una akala ko ay baka nagkakape siya o baka may bisyo siya kaya ganon na lamang kung kabahan siya. Pero kapag kami lang dalawa ni Ben ay medyo okay naman siyang kausap. Kaya't naisip ko na may mas malalim pa na kadahilanan kaya siya kabado kapag ibang tao na ang kasama o kausap niya. At doon ko po nalaman na may social anxiety pala si Ben. Ang social anxiety ay isang mental condition kung saan ang tao ay palaging kinakabahan at natatakot na baka husgahan o kutsain ng ibang tao. Dahil dito, madalas nilang iniiwasan ang mga pakikisalamuha sa public na lugar. At dahil sa takot na yon, kadalasan ay nauutal sila at minsan ay nagiging physical ang epekto. Tulad ng panginginig ng kamay o pinagpapawisan dahil sa sobrang kaba. Base rin sa mga nabasa ko, ang social anxiety ay maaaring namamana o kaya naman ay dulot ng mga trauma o hindi magandang karanasan sa mga nakaraan. Noong nalaman ko ito ay lalo akong naawa kay Ben kasi nakikita ko sa mga mata niya na napapagod na rin siya sa kondisyon niya at bilang kaibigan. Ang magagawa ko lang ay damayan siya at suportahan siya sa mga ganitong pagkakataon. Makalipas ang ilang araw ay naisip kong ibahagi kay Ben yung natutunan ko tungkol sa social anxiety. Noong sinabi ko sa kanya ito, agad niyang sinabi na kuhang-kuha niya daw yung mga sintomas na nabanggit ko tungkol sa social anxiety. Sabi niya lahat ng sintomas ay nararamdaman at nararanasan niya. Yung palaging kinakabahan, takot na baka husgahan siya, at pati na rin yung pakiramdam na gusto niya na lamang magtago tuwing nakakakita siya ng ibang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero Papa Dudut, ayon nga sa isang quote na nabasa ko, love conquers all daw. At hindi naging hadlang ang social anxiety ni Ben para mahulog ang loob namin
sa isa't isa. Hindi na rin siguro nakapagtataka kung nagkatuluyan kami kasi palagi ko namang pinaparamdam kay Ben na hindi ko siya iiwanan, lalo na sa mga darkest moments niya. Aaminin ko noong una ay gwapo talaga si Ben kaya ako nabighani sa kanya. Pero yung ugali niya talaga ay ang totoong dahilan kung bakit ako patuloy na nananatili sa tabi niya. Siguro maraming tao ang iisipin na snob si Ben o di kaya ay suplado. Pero ako ang makapagpapatunay na hindi yon totoo. May pinagdadaanan lamang talaga siya na hindi naiintindihan ng karamihan. Pero hindi ibig sabihin noon ay masama siyang tao. At dumating na nga yung panahon na niligawan na ako ni Ben. Palagi siyang may dalang chocolates and flowers para sa akin. At habang nililigawan niya ako ay napansin ko na mas komportable na siyang i-text sa akin yung mga nararamdaman niya. Kasi sa text, mas nakakapag-compose siya ng mga thoughts niya at mas naipapaliwanag niya ng maayos ang saloobin niya. Isa rin sa mga napansin ko kay Ben ay ayaw niya yung tinatawagan siya sa cellphone. Parang tumitibok ng malakas ang puso niya kapag nakakarinig siya ng pag-ring ng cellphone niya. Pero tinulungan ko siya, Papa Dudut, at nagsimula kaming magtawagan. Kasi gusto ko na matulungan siya na mawala yung kaba niya sa pagsagot ng tawag at para na rin matulungan siya na mawala yung social anxiety niya kahit papaano. Fast forward, Papa Dudut. At naging kami din ni Ben. At dumating na yung araw na naglakas loob na siya na ipakilala ako sa mama niya. Nung una, syempre kinakabahan si Ben pero nilabanan niya yon kasi sabi niya sa akin, yung pagpapakilala niya sa akin sa mama niya ay patunay daw na seryoso siya sa akin. Hindi ko inakala na ang haba na pala ng buhok ko. Hindi ko nga lubos akalain na yung crush ko ay magiging boyfriend ko na rin sa wakas. At noong mismong araw na yon ay tumuloy na kami sa bahay ni Ben para ipakilala ako sa mama niya, Papa Dudut. Grabe, babe! Mamimit ko na din yung mama mo sa wakas. Hello? May kausap pa ba ako dito? Bakit hindi ka mapakali dyan? Pasensya ka na babe pero ito kasi yung first time na may ipapakilala ako sa mama ko eh. Alam mo, kung hindi ka pa handa, naiintindihan ko naman eh. Uuwi na lang ako kung gusto mo. Uy, sandali lang. Wag, dito ka lang. Kaya ko to. Kaya ko. Liga. Sigurado ka na ba talaga? Oo. Gusto ko talaga iparamdam sa'yo na seryoso ako sa pagiging boyfriend mo. Kaya halika na, pumasok na tayo. Ipapakilala na kita. Ma? Ben! Ikaw na ba yan? Andito ako sa kusina. Halika rito para matulungan mo na ako sa pagluluto. Opo. Ma, nga pala, si Sabrina. Ay, good evening po, Tita Cynthia. Good evening din sa'yo, Iha. Ben, siya na ba yung... Opo, ma. Siya po yung kinukwento ko sa inyo. Girlfriend ko. Kita mo na? O anong sabi ko sa'yo? Normal ka. Sadyang mahiyain na torpe ka lang talaga. Ma, yung hiya tsaka yung kaba na nararamdaman ko araw-araw, hindi naman na po normal eh. Sus! Tita Cynthia, mawalang galang na po ah. Pero totoo po yung sinasabi niya. Araw-araw ko pong napapansin na grabe kung kabahan at tamaan ng nerbiyos itong si Ben. Sa katunayan nga, nag-research ako tungkol sa kondisyon niya at napag-alaman ko na may social anxiety siya. Social ano? Social anxiety po. Isa po siyang mental condition kung saan palaging natatakot at kinakabahan yung isang tao kahit sa mga normal o pangkaraniwan na mga sitwasyon o gawain. Sus, may doktor ka ba, Iha? Kayo talaga mga kabataan ngayon kung ano-ano na lang ang mga nababasa at pinaggagawa nyo sa internet. Kaya masyado kayong praning at sensitive eh. Ma, totoo yung sinasabi ni Sabrina. At sangayon din po ako sa research niya. Sa tingin ko po talaga may social anxiety ako. Kalokohan!
Huwag ka nga magpapapaniwala dito sa girlfriend mo. Alam mo, Iha, sayang ka. Gusto pa naman sana kita kasi maganda ka at mukha pa namang edukada pero hindi ko gusto yung mga pinapasok mo sa utak ng anak ko. Ma, please, wag niyo naman pagsalitaan si Sabrina ng ganyan. Masisisi mo ba ako? Pinagmumukha kang baliw nitong girlfriend mo. Ano? Hindi po sa ganun yun. Ma naman, labas si Sabrina dito. Matagal ko nang kinukwento sa inyo yung tungkol sa nararamdaman ko. Pero kayo lang tong hindi naniniwala sa akin eh. Kayong mga kabataan, kung ano-ano na lang ang pinagagagawa nyo para lang makakuha ng simpatsya. Mga kulang kayo sa pansin. Tita, I'm sorry pero sumusobra na naman ata kayo. Umalis ka na nga dito. Lubayan mo ng anak ko. At ikaw, Ben, kailan ka pa magtitino? Sa tingin nyo ba talaga ginusto ko magkaroon ng social anxiety? Pagod na ako na maramdaman tong nararamdaman ko, ma. Ayoko ng ganitong klaseng buhay. Yung tipong palagi na lang akong kinakabahan tuwing may ibang tao ko nakakausapin. Yung tipong tuwing may kakausap sa akin, palagi ako nag-overthink. Palagi kong iniisip na may mali ako nasabi sa kanila. At alam niyo po ba kung ano yung pinakamasakit sa lahat? Ang pinakamasakit ay yung sarili kong ina hindi naniniwala sa pinagdadaanan ko. Aminin mo nga sa akin. May bisyo ka ba? Ganyan naman kayo palagi eh. Tuwing kinukwento ko sa inyo yung tungkol sa sitwasyon ko. Palagi na lang kayo naghihinala na nagbibisyo ako. Pero wala, ma. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ako nagbibisyo? Ben, tama na yan. Huminahon ka. Hindi. Kailangan niya marinig to. Kailangan niyang maintindihan na nahihirapan na ako. Nahihirapan? Nakakapunta ka pa nga ng gym eh. Pero hanggang ngayon nanginginig pa rin ako sa takot tuwing pumupunta ako sa gym. Alam niyo ba yun? Siyempre hindi. Kasi ni minsan hindi naman kayo nagtanong kung okay lang ako, May. Ni minsan hindi niyo inalam yung tungkol sa kondisyon ko. Utang na loob. Hindi pa ba sapat yung napapakain kita ng 3 beses sa isang araw? Hindi pa ba sapat yung napag-aaral kita sa kolehiyo? Napaka-ingrato mong bata ka? Wala naman akong sinabi na hindi ako nagpapasalamat sa inyo eh. Ang totoo niyan, grabe yung pasasalamat ko sa inyo dahil binuhay niyo ako ng mag-isa simula nung iniwan tayo ni Papa. Pero hindi naman yun yung problema. Ang gusto ko lang naman sana unawain niyo yung kondisyon ko. Anong gusto mong sabihin ko? Hala! Nakakaawa ka naman! Nahihirapan ka sa kondisyon mong hindi naman totoo! Maupo ka na lang dyan! Maya-maya kakain na rin tayo! Pasensya na, ma, pero biglang sumama yung pakiramdam ko. Doon na lang muna ako sa kwarto. Sabrina, umuwi ka na. Tatawagan na lang kita mamaya. Ha? Sige. Hoy, babae, makinig ka sa akin ha. Ito na ang huling beses na sasabihin ko to sa'yo. Lubayan mo ng anak ko kung ayaw mo magkagulo tayo. Sige na, umalis ka na! Sobrang nalungkot at nanghinayang po ako na hindi maganda yung unang pagkikita namin ni Tita Cynthia. Akala ko kasi magiging okay lang ang lahat, pero talagang totoo yung sinasabi sa akin ni Ben dati na hindi siya nauunawaan ng mama niya pagdating sa social anxiety niya. At ang pinakamasaklap sa lahat ay ako pa yung sinisisi ni Tita Cynthia kung bakit nakakaranas ng social anxiety si Ben. Sobrang unfair po noon para sa akin kasi sino ba naman ang gugustuhin na magkaroon ng social anxiety ang boyfriend? Kung tutuusin nga dapat si Tita Cynthia pa ang unang nakakaintindi sa kondisyon ni Ben dahil siya yung nanay pero parang kabaliktaran pa yung nangyayari. At noong nakauwi na ako sa bahay namin agad kong tinawagan si Ben para kausapin at kumustahin siya. Naikwento niya sa akin na noong nasa high school pa lamang siya madalas na daw silang nagtatalo ng mama niya tungkol sa social anxiety niya. Pero hindi raw siya pinapaniwalaan ito. Pero kahit na hindi siya nauunawaan ng mama niya, nalagpasan daw ni Ben yung hirap na yon kasi may best friend siya noong high school na nakakaintindi sa kanya. Kaya lang noong pumanaw ang best friend niya noon, doon na talaga siya nawala ng kumpiyansa sa sarili niya. Pakiramdam niya daw na wala na talagang nakakaintindi sa kanya. Naku Papa Dudut, noong sinabi ni Ben na wala na raw nakakaintindi sa kanya ay parang nagulat ako. Parang sinabi ko sa sarili ko, ay aba matindi, walang nakakaintindi sa'yo so ano ako multo?
Pero syempre hindi ko na sinabi yon sa boyfriend ko. Ang sinabi ko lang sa kanya ay kahit pumanaw na yung best friend niya, nandito pa naman ako para intindihin at unawain siya. Sabi ko sa kanya na hindi siya nag-iisa at mukhang nakikita naman ni Ben na hindi ko siya iiwanan sa mga darkest moments niya. Pero Papa Dudut, hindi ko talaga ine-expect na may darating pa na mas malalim na pagsubok. Isang araw matapos ang klase namin ay kinausap ako ni Ben, Papa Dudut. Sobrang seryoso ng tono ng boses niya noong araw na yon. At agad akong kinabahan kasi parang may gusto siyang sabihin na napakabigat. At doon na nga niya sinabi sa akin ang isang bagay na labis kong kinalungkot noong mismong araw na yon. Lunch na tayo. Saan mo gustong kumain, ha? Sabrina, kailangan natin mag-usap. Ano ba yan? Kinakabahan ako sa tono ng boses mo. Tungkol ba to kay Tita Cynthia? Naku, huwag ka nang mag-alala. Hindi na naman ako nasasaktan sa mga sinabi niya sa akin. Naka-move on na ako doon. Hindi tungkol doon. So ano nga? Siguro panahon na para tapusin na natin to. Ano? Anong pinagsasasabi mo dyan? Sorry, pero nahihirapan din ako para sa'yo eh. Araw-araw ako nakokonsensya sa mga kailangan kong pagdaanan dahil lang sa sakit na to. Hindi mo to deserve. Hindi mo deserve yung ganitong klase ng pagmamahal. Mabait ka at nagpapasalamat ako sa'yo dahil minahal mo ako, pero mas deserve mo yung normal na klase ng pagmamahal. Normal na relasyon, yun ang mas kailangan mo. Yun ang mas para sa'yo. Hindi yung ganito na palagi mo nalang iniintindi yung kondisyon ko. Hindi, Ben, ayoko. Sino bang nagsabi sa'yo na nahihirapan ako, ha? Ilalaban natin to. Please, wag mo namang gawin sa akin to. Bata pa lang ako, pinagdadaanan ko na to. Tsaka hindi ko masasabi kung kailan to matatapos. Ayaw kitang idamay, ayaw kitang hilahin pababa. Kaya sige na, please. Iwan mo na lang ako. Maniwala ka sa akin. Malalagpasan din natin to. Hindi kita iiwan. Pero kailangan. Para din sa'yo to, maniwala ka. Mauubos ka lang kapag ipinagpatuloy pa natin to. Kaya sige na, pumayag ka na. Ganun na lang ba kadali para sa'yo na itapon ang lahat ng to? Hindi mo alam kung gaano ako nasasaktan ngayon sa gusto mong mangyari. Ang gusto ko lang mangyari, magkaroon ka ng normal na buhay. Normal na relasyon. Hindi mo makukuha yun kung patuloy mo kong iintindihin. Sorry, alam kong kasalanan ko kasi niligawan kita, pero kaya ako nga tinatapos to eh. Hanggat maaga pa para may oras ka pa, para hindi ka na mahirapan. Kung ganito lang din naman ang kahihinat na ng lahat ng to. Sana pala nung first day pa lang, hindi na kita kinausap. Sana, hinayaan na lang kita na mag-isa. Nagsisisi ako na nakilala pa kita. Umamin ka nga sa akin, Ben. Minahal mo ba talaga ako? O napilitan ka lang kasi wala nang ibang kumakausap sa'yo? Hindi sa ganun yun. Minahal kita at hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita. Kaya ako nga ginagawa to eh, kasi mahal kita. Pero bakit ganun? Bakit hindi ko maramdaman ngayon yung pagmamahal na sinasabi mo? Questionin mo na lahat, wag lang yung pagmamahal ko sa'yo. Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan tuwing pinamumukha sa akin ng sarili kong ina na ikaw yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito? Nasasaktan ako para sa'yo. Tuwing sinasabi ni Mama na pinahihirapan lang daw kita. Sinabi niya yon? Ben, hindi mo ba nakikita yung ginagawa ng mama mo? Pinaghihiwalay niya tayo. Alam mo sa sarili mo na hindi totoo yung mga sinasabi niya sa'yo. Oo, pero... So bakit ka nagpapa-apekto? Kasi may punto siya. Tama siya, Sabrina. Pinahihirapan lang kita. Utang na loob. Manindigan ka naman. Matuto kang lumaban para sa mga taong nagmamahal at naniniwala sa'yo. I'm sorry. Tama ka. Hindi mo ako sinukuan. Kaya wala akong dahilan para sukuan din yung relasyon nating dalawa. Maniwala ka, Ben. Matatapos din to. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ako magtitiis at mahihirapan? Hindi ko alam.
Pero isang bagay lang ang sinisigurado ko sa'yo. At yun ay hindi kita susukuan, ha? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Hindi ka pa ba nagsasawa na intindihin ako? Aaminin ko, may mga pagkakataon na nahihirapan ako para sa'yo. Pero bilang girlfriend mo, alam ko rin na mas higit ka pa kaysa dyan sa nararamdaman mo. Kaya please lang, lumaban ka. Huwag kang susuko. Alam mo, hindi ko alam kung anong nagawa kong tama para magkaroon ako ng girlfriend na katulad mo. Sobrang swerte ko sa'yo. At sobrang swerte ko din sa'yo kasi nakikita ko naman kung paano mo nilalabanan yung nararamdaman mo. Siguro hindi mo nakikita yun. Pero para sa akin, sapat na yung sinusubukan mong labanan yung social anxiety mo. Sana balang araw, makita at ma-realize ni Mama na hindi ko naman talaga ginusto na magkaroon ng sakit na ganito. Pero alam mo, sa totoo lang, naiintindihan ko rin naman yung mama mo. Kasi iniwan kayo ng papa mo. Tapos pinalaki ka niya ng mag-isa. Kaya siguro para sa mama mo, sapat na yung napapakain at napapag-aral ka niya. At utang na loob ko yun sa kanya. Ang akin lang naman, sana maunawaan niya na may pinagdadaanan ako. Ang hindi ko pa maintindihan, ikaw ang sinisisi ni Mama kung bakit ako nagkakaganito. Ay, mama mo lang talaga ang makakasagot niyan. Pero wag mo na munang isipin yan. Mas lalo ka lang masistress. Tama ka. Babe, pasensya ka na talaga. Salamat din kasi hindi ka napagod na iparamdam sa akin na mahal mo ko. I love you. I love you too. Basta wag mo na ulit gagawin yun ha. Hindi tayo maghihiwalay at hindi ako magsasawang ipadama sa'yo na mahal kita. Mabuti na lang po talaga at nagkaayos kami kaagad ni Ben noong araw na yon. At kung sa tingin niyo po ay doon na natapos ang problema namin, mali po. Kasi isang araw noong wala kaming pasok ni Ben ay naisipan namin na mag-date at pumunta sa isang mall. Naisip namin na magandang pagkakataon yon para makapag-relax at magsaya. At noong nakarating na kami ni Ben sa mall ay bumili kami ng maiinom. At habang naglalakad kami, aksidente namang natapilok si Ben at natapon niya yung inumin namin. Agad na pinagtawanan siya ng mga tao na nakakita sa nangyari. Normally sa mga ganitong sitwasyon ay mabilis lang na makaka-move on yung isang tao, pero iba ang nangyari kay Ben pagkatapos noon. Sumama ang loob ni Ben at talagang dinibdib niya yung nangyari. Sobrang nahiya siya sa mga nangyari at noong nakalabas na kami ng mall, hindi pa rin niya naalis yung bigat na nararamdaman niya. Yun na po ata ang pinakaunang pagkakataon na nakita kong namumula ang mukha ni Ben ng sobrang tagal. Long story short ay nasira ang date namin at sa huli nag-decide kami na umuwi ng maaga. Grabe, Papa Dudut. Sobra po akong nangihinayang. Minsan na nga lang kaming lumabas para makapag-bonding tapos ganun pa yung nangyari. Nararamdaman ko na parang sayang talaga yung pagkakataon na yon. Kasi perfect na sana yung araw para sa amin. Ang totoo niyan ay maituturing ko na sana na perfect boyfriend si Ben kung wala lang siyang social anxiety. Pero nang mga panahong yon, sa kabila ng mga nangyari, wala talaga sa bokabularyo ko ang makipaghiwalay kay Ben. Sa halip ay nag-isip ako ng paraan kung paano ko matutulungan ang boyfriend ko sa mga pinagdadaanan niya. Kasi habang tumatagal, mas nararamdaman ko na kung wala akong gagawin, baka tuluyan ang masira ang relasyon namin. Ayokong masira yon kaya't nag-decide akong kailangan ko ng kumilos kung gusto ko pang isalba ang relasyon naming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong mga panahong yon ay gusto ko na talagang patignan si Ben sa isang psychiatrist. Kasi alam ko na sa mga kondisyong katulad ng social anxiety, mas makakatulong kung may profesional na tutulong kay Ben na maintindihan kung ano talaga ang nararamdaman niya. At syempre para matutunan niya rin kontrolin ang mga emosyon niya. Kung iisipin mo kasi ang mga mental conditions tulad ng social anxiety ay matagal nang pinag-aaralan ng mga psychiatrist.
at sila yung may tamang kaalaman at training para matulungan si Ben na malagpasan yon. Nang ikinuwento ko kay Ben kung willing ba siyang magpatingin sa psychiatrist ay hindi siya nagdalawang isip. Sabi niya willing siyang gawin at walang problema sa kanya yon kasi kahit si Ben ay alam niyang hindi na niya kayang kontrolin yung sobrang kaba at hiya niya tuwing nasa pampublikong lugar siya. Hindi rin niya maintindihan kung bakit yung ibang tao parang normal na nakakapag-interact sa ibang tao habang siya ay palaging nahihirapan. Naawa nga ako kay Ben kasi minsan ay nakikita ko yung inggit sa mata niya sa mga taong tila walang problema sa pakikipag-usap o pakikipagsalamuha sa ibang tao. Kaya lang, may malaking problema kami, Papa Dudut. Pareho kaming estudyante ni Ben at wala kaming sapat na pera para patignan siya sa psychiatrist. Dapat nga si Tita Cynthia na mismo ang nagkukusa na patignan si Ben. Kasi siya naman yung nanay at may responsibilidad siyang tulungan si Ben sa kondisyon niyang ito. Pero hindi naman po nagkakasundo si Ben at Tita Cynthia kapag yung social anxiety na ang pinag-uusapan. Kaya bilang girlfriend ni Ben ay naglakas loob na ako na pumunta sa bahay nila at kinausap ko talaga si Tita Cynthia. Gusto ko sanang ipaintindi sa kanya na hindi biro at basta-basta ang pinagdadaanan ni Ben at kailangan niyang tanggapin at unawain ang kondisyon ng sarili niyang anak. Hindi ko alam kung magiging madali o mahirap ang usapan na yon pero ang alam ko lang ay kailangan kong gawin yon para sa boyfriend ko, Papa Dudut. Pasensya na po kayo pero bukas po kasi yung gate niyo. Hindi ka pa pala hinihiwalay ng anak ko? Pwes natutulog pa si Ben. Sige na, umalis ka na. Kayo po talaga ang sadya ko dito. At ano naman ang kailangan mo sa akin? Gusto ko po sana kayong kausapin tungkol kay Ben. Ang lakas ng loob mo ah. Pero hanggang dyan ka na lang. Wag na wag ka magkakamaling pumasok sa bahay ko. Gaya nga ng sinabi ko, natutulog pa ang anak ko, mamaya mo na siya i-brainwash. Tatapatin ko na po kayo, Tita Cynthia. Pwede bang tigilan mo ng pagtawag sa akin ng tita? Hindi kita kaano-ano. Ang kapal din naman talaga ng pagmumukha mo para tawagin ako. Kailangan ho ng psychiatrist ni Ben. Ano? Pasensya na po kayo pero awang-awa na po ako sa anak ninyo. Sobrang nako-conscious na siya tuwing pinapalibutan siya ng ibang tao. At sa tingin ko, mas makakabuti kung patitingnan niyo siya sa isang psychiatrist. Psychiatrist? Hindi baliw ang anak ko, Sabrina. Kung may baliw man dito, ikaw yon. Kasi kung ano-anong pinapasok mo sa utak ng anak ko. Tita, magdahan-dahan po kayo sa mga sinasabi niyo. Hindi porket may pinagdadaanan ng mga katulad ni Ben, hindi ibig sabihin nun baliw na sila. Kailangan lang nila ng tulong para mas maintindihan nila yung nararamdaman at pinagdadaanan nila. Ikaw ang dahilan kung bakit may pinagdadaanan ng anak ko. Kung ano-ano mga sinasabi mo sa kanya kaya siya nasisiraan ng bait. Matagal na pong may pinagdadaanan si Ben. Kayo lang naman tong nagbubulag-bulagan sa hirap na dinadanas ng anak nyo. At bakit nyo po ba ako sinisisi sa nangyayari kay Ben? Sa tingin nyo po ba talaga ginusto ko na magkaroon ng mental health condition yung anak nyo? Aba malay ko! Hindi po ako nagpunta dito para makipag-away sa inyo. Pumunta po ako dito para makiusap sa inyo na patingnan niyo si Ben sa isang psychiatrist. Maniwala kayo sa akin, para din po to sa inyo. Ha! Alam ko na kung bakit ka nagkakaganito. Anong ibig niyong sabihin? Pinipilit mo na patignan yung anak ko sa isang psychiatrist kasi gusto mong pagkakitaan yung anak ko. Umaasa ka na ibibigay ko kay Ben yung bayad para sa psychiatrist nang sa ganon, masalisihan mo ko. Tita, utang na loob. Wala akong ibang gusto kung hindi ang mapabuti si Ben. Mahal ko po yung anak nyo. Mahirap po bang intindihin yun? Oo!
Kasi ikaw ang dahilan kung bakit nagiging baldado ang anak ko. Alam niyo po, no offense ha, pero mas naiintindihan ko na ngayon kung bakit may mga pagkakataong sumasama ang loob ni Ben sa inyo. Kasi ang kitid ng utak niyo, hindi kayo marunong umintindi. Ang kapal na mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan sa sarili kong pamamahay. Sabihin niyo nga ho sa akin, bilang nanay niya, hanggang kailan niyo kayang tiising nakikita si Ben na nahihirapan sa kondisyon niya? Wala siyang kondisyon. Gawa-gawa niyo lang yan. Kayo kasi mga kabataan, kulang kayo sa pansin. Walang sakit si Ben. Normal ang anak ko, naintindihan mo? Tita, parang awa niyo na. Ako na ang nasasaktan para kay Ben. Maniwala ho kayo kung may pera lang ako, hindi na ako lalapit sa inyo at ako na mismong magdadala sa kanya sa psychiatrist. Pero pareho lang kaming estudyante ni Ben at wala kaming sapat na pera para gawin yun. Ayan! Lumabas din yung totoo! Gusto mo akong perahan kasi walang-wala ka, manggagansyo ka. Mali po yung iniisip niyo. Hindi ako ganong klaseng babae. Concerned lang ako kay Ben, mahirap bang unawain yun? Ito lang ang ipinapangako ko sa'yo, Sabrina, kaya makinig ka. Gagawin ko ang lahat para maghiwalay kayo ng anak ko at hindi ako titigil hanggat hindi kayo naghihiwalay. Bakit ba ang init ng dugo niyo sa akin? Nung una tayong nagkita, pinakitunguhan ko naman kayo ng maayos at wala akong ginawa sa inyo para kasuklaman niyo ako ng ganito katindi. Kasi ikaw ang dahilan kung bakit sa tingin ni Ben nasisiraan na siya ng ulo. Kung ano-ano mga pinagsasasabi mo sa kanya kaya siya unti-unting nababaliw. Sana, pag-isipan niyo po ng mabuti yung mga sinasabi ko sa inyo. Hindi po kami nag-iimbento ni Ben at pareho naming alam na kailangan niya ng tulong. At kayo lang pong may kakayahang ibigay sa kanya yung tulong na kailangan niya. Umalis ka na, kundi ipapabarangay kita! Pakisabi na lang po kay Ben na dumaan ako dito. Umalis ka na! Ang hirap talagang ipagtanggol si Tita Cynthia ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Mukhang lumaki siya sa mas makalumang pananaw at mahirap baguhin yung ganong klase ng mindset. Ako naman ay ipinagpapasa Diyos ko na lang na sana balang araw ay mas lalawakan ni Tita Cynthia yung isip niya. Kasi beruin mo ha, yung mismong ina mo ay hindi ka naniniwala na may pinagdadaanan ka. Ako ang nasasaktan para kay Ben tuwing naiisip ko si Tita Cynthia. Kaya masasabi ko na lamang talaga na sobrang swerte ko talaga sa mga magulang ko kasi kabaligtaran sila ni Tita Cynthia. Talagang maunawain ang mga magulang ko at palagi nilang inuunawa at inuuna ang kapakanan ng kanilang anak. Kaya siguro mahaba yung pasensya at pag-unawa ko pagdating kay Ben. Kasi pinalaki ako ng maayos ng mga magulang ko at tinuruan nila akong magmalasakit at magpakita ng pag-unawa sa kapwa. Lumipas sa mga buwan at pakiramdam ko ay parang walang pagbabago sa kalagayan ni Ben. Nakakaramdam pa rin siya ng matinding takot at kaba lalo na pag may mga kausap siyang ibang tao. Nakaramdam na po ba kayo ng kaba tuwing sasalang kayo sa mga job interview? O di kaya ay paparating na yung mataray at masungit ninyo na boss? Ganon ang klase ng kaba na nararamdaman ni Ben tuwing nakakakita siya ng mga tao. Pero syempre nandito naman ako para tulungan siya. Pero hindi naman sa lahat ng oras ay nandito ako para saluhin siya. Kaya sinabi ko din kay Ben na maghanap siya ng mga videos online na makakatulong sa kanya para malaman niyang hindi siya nag-iisa. At mabuti na lamang talaga at nakinig siya sa akin. At kitang-kita ko na patuloy niya pa rin na nilalabanan ang social anxiety niya kahit papaano. Pero papadudot isang araw habang nasa school ako ay nagtaka ko kung bakit absent si Ben. Kaya tinawagan ko si Ben. At laking gulat ko noong napag-alaman ko na nabangga si Ben ng isang motor habang naglalakad papunta ng school. Sobra akong nagpanik noong mga panahon na yon. At agad akong umalis ng eskwelahan para puntahan si Ben sa ospital, Papa Dudut.
Mamamatay na yata ako, babe. Ano ka ba? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Eto naman, pinapatawa lang kita. Pwes hindi nakakatuwa yung biro mo. Alalang-alala ako sa'yo. Paano kung mas malala pa dyan ang natamo mo, ha? Huwag ka na mag-alala. Okay naman na ako eh. Mabuti na lang talaga hindi ganun kabilis yung takbo ng motor. Pero imamonitor pa rin daw nila yung paa ko. Medyo makirot pa rin kasi. Basta magpagaling ka lang dyan, ha? Yung ID mo nga pala, hawak nung isang nurse. Huwag ka na ring mag-alala kasi tinawagan na rin daw ng ospital yung emergency contact na nasa likod ng ID mo. Oh, ba't mukhang hindi ka masaya na nakaligtas ka? Bigla ko kasing naalala. Si mama yung emergency contact ko. Paano si mama? Naku patay, siguradong pagagalitan ako nun. Ano ka ba? Kahit masungit yun, hindi mo naman pwedeng itago sa mama mo tong nangyari sa'yo. Basta, huwag mo na nga munang isipin yan. Ang importante, ligtas ka. Diyos ko, Ben anak. Ma? Salamat sa Diyos at ligtas ka. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang mangyari sa'yo. Huwag na po kayo mag-alala. Okay na po ako. Anak, I'm sorry kung pinaramdam ko sa'yo na hindi kita pinapahalagahan. Ang totoo niyan, matagal ko nang alam at napapansin yung tungkol sa social anxiety mo. Napapansin ko na kinakabahan ka tuwing inuutusan kitang sagutin yung telepono. At hindi ka rin mapakali tuwing may mga bisita tayo sa bahay. Alam na alam ko ang lahat ng yun, anak. Ang sa akin lang naman kasi, ayokong maramdaman na nagkulang at nabigo ako bilang nanay mo. Kaya hindi ko matanggap-tanggap yung tungkol sa pinagdadaanan mo. Bakit hindi niyo sinabi sa akin yan nung umpisa pa lang, ma? Kung sinabi niyo sa akin yan ng mas maaga, di sana mas naintindihan ko kayo. Mas lalo tuloy ako nakukonsensya kasi sinagot-sagot ko kayo nung nakaraan. Hindi ka dapat makonsensya, anak. Kasi ako to nagbulag-bulagan hanggang sa napaniwala ko na ang sarili ko na wala kang pinagdadaanan. Pero nung natanggap ko yung tawag na nabangga ka raw, doon ko napagtanto na naging masama akong ina sa'yo. Anak, sana mapatawad mo ako. Ayos na yun, ma. Pinapatawad ko na kayo. Tsaka, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita. Huwag ka mag-alala. Kasi paglabas mo rito, pupunta tayo sa psychiatrist para mas maunawan at maintindihan mo yung mga pinagdadaanan mo, ha? Oo nga pala, Sabrina. Salamat din sa'yo kasi pinakita mo sa akin na hindi ako naging perpektong ina. Na may mga pagkukulang din ako sa anak ko. Sa totoo lang, masaya po ako na nagkabati na rin kayo sa wakas. Tsaka ma, huwag niyo na nga awayin yung girlfriend ko ha. Mahal na mahal ko yan. Oo naman. Sabrina, Iha, I'm sorry sa mga sinabi ko sa iyo noon. I'm sorry na nadamay pa kita sa mga pagkukulang ko sa anak ko. Wala na po yun. So, ibig sabihin po ba nito, pwede ko na kayong tawaging tita? Siyempre naman. Alam mo, sobrang swerte ng anak ko sa iyo. Bakit? Hindi ba maswerte si Sabrina sa akin? Ikaw talaga. Nga pala, huwag kang mag-alala kasi ako na mismo ang kakausap sa school tungkol sa nangyari sa'yo. Babe, thank you talaga. Nga pala, bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa school ka? Ibang klase ka rin ano? Sa tingin mo, hindi ako kakaripas sa pagpunta dito nung nalaman ko na nabangga ka ng motor? Naku anak, kung ako sa'yo, wag mo nang hihiwalayan tong si Sabrina. Seryoso ba kayo, ma? Parang kailan lang, tutol na tutol kayo sa relasyon namin ha. Ano ka pa naman, nak? Wag mo nga ipaalala sa akin yun, nakakahiya dito kay Sabrina eh. Basta tita, sinisigurado ko po sa inyo na okay na tayo. Mabuti naman kung ganon. Pero yung pag-aaral niyo munang atupagin niyo ha. Mas mahalaga pa rin na makapagtapos kayo. Pero sigurado po ba kayo natanggap niyo na talaga si Sabrina? Siyempre naman. Kung ganun, panahon na para pagplanuhan namin yung kasal. Uy Ben, ano ka ba? Tumigil ka nga, nakakahiya. Okay na ako sa setup niyo sa relasyon yung dalawa. Basta pagbubutihin niyo lang ang pag-aaral niyo. Tsaka niyo naisipin yung pagpapakasal kapag nakapagtapos na kayo. Nga pala anak, nakuha mo ba yung plate number nung nakabangga sa'yo? Wag na po, okay naman po ako eh.
Tama si tita. Dapat panagutin natin kung sino man ang lokong nakabangga sa'yo. Anyway, sigurado naman ako na may CCTV doon sa pinangyarihan ng insidente. Basta, magpagaling ka na muna, okay? Thank you, babe. I love you. I love you too. Nagpapasalamat na lang po ako at hindi ganong kalala ang natamong sugat ni Ben. May mga kaunting fractures lang sa tuhod kaya't kinailangan niyang gumamit ng crutches at ilang linggong pahinga. Pero salamat sa Diyos kasi dumating din yung araw na gumaling din siya at nakabalik na sa school. Tungkol naman sa driver na nakabangga kay Ben, natunto ni Tita Cynthia yung bahay niya at hindi pala malayo sa pinangyarihan ng aksidente yung bahay ng driver. Nakipag-areglo na lamang yung driver kay Tita Cynthia at nagmakaawa ito na huwag na siyang kasuhan kaya pumayag na lang din si Tita Cynthia para matapos na ang gulo. At tungkol naman kina Tita Cynthia at Ben ay masaya akong sabihin na nagkaayos na talaga sila. Tuwing weekends ay nagsasama na sila sa pagpunta sa psychiatrist at kitang-kita ko na nag-improve na ang social skills ni Ben. Nakakapagsalita na siya ng hindi kabado o nanginginig. Talagang malaking tulong ang medication at counseling na natatanggap ni Ben mula sa psychiatrist. At kami naman ni Tita Cynthia ay okay na rin. Tanggap na niya ako bilang girlfriend ni Ben at wala na akong mahihiling pa. Pero ipagdarasal ko pa rin na sana tuloy-tuloy na ang pag-i-improve ni Ben. Para po sa mga nakakaranas ng social anxiety dyan, gusto ko lang pong sabihin na hindi kayo nag-iisa. At maraming tao ang handang umunawa at magbigay ng suporta sa inyo. Kaya lumaban lamang po kayo dahil habang may buhay ay may pag-asa. Ang dami ko pong natutunan sa relasyon namin ni Ben. Isa sa mga pinakamahalagang realizations ko ay ang pagiging sensitibo at maunawain sa mga taong may mental health conditions. Tulad na lamang po ng social anxiety. Mahalaga na huwag nating husgahan ang mga tao base sa kanilang kahinaan at lagi nating tatandaan na may mga bagay na hindi agad natin nauunawaan kaya't magsikap tayong magbigay ng malasakit at suporta. Dahil sa simpleng pag-unawa, malaki ang maitutulong nito sa mga taong may pinagdaraanan. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko at kapag nakapagtapos na kami ng pag-aaral at dumating na yung oras na nagpakasal na kami ni Ben ay susulat pong muli ako sa inyo. Papa Dudut, maraming salamat po sa oras na nilaan ninyo sa liham ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sabrina. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.